Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Nasa ika-31 araw na tayo sa buwan ng Disyembre at katapusang araw sa taong ito, 2023. Bukas ay papasok na tayo sa bagong taon. Pasalamat tayo sa Panginoon na sa buong taon ng 2023 tayo ay nakalagpas at maraming mga pagsubok ang ating napagpatagumpayan. Maraming salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pasasalamat, tuloy-tuloy lang tayo sa ating papuri, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aalay ng panalangin sa bawat isa. Lubhang napakabuti ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay nakaranas nito. Tayong lahat, naniniwala ako, taos-pusong magpatotoo na ang Panginoon ay napakabuti sa likod ng ating mga kahinaan, sa likod ng ating mga pagkukulang. Sa araw na ito, sa linggo, katapusang araw na sa buwan ng Disyembre, katapusang araw sa taong 2023, fiesta ng Sagrada Familia. Ipagnalangin natin ang lahat ng mga pamilya na maging responsable sa kanilang tungkulin, lalong-lalo na sa pag-aaruga, paggabay at pagtuturo ng kanilang mga anak. At ang mga anak naman na sa likod ng kanilang kalagayan, marunong silang gumalang, marunong silang magmahal, marunong silang sumunod, at maging mabuting mga anak sila sa kanilang mga magulang. Dahil alam natin na walang mga magulang na magtuturo ng kasamaan sa kanilang anak. At alam ko rin sa aking puso na lahat ng mga layunin ng mga magulang sa likod ng kanilang kahinaan ay ang kabutihan ng kanilang mga anak. Yung iba malayo sa kanilang pamilya, mga OFW, anuman ang estado ng inyong buhay, alam ko, kinaya ninyo ang lahat alang-alang sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Kaya kayo rin na mga anak, sana alalahanin nyo rin ng mabuti ang inyong mga magulang. Magpasalamat kayo sa kanila, sa kanilang pagod, sa kanilang oras, sa kanilang panahon na ibinuhos alang-alang sa inyong mga kinabukasan. Sana ang kapalit ng paghihirap ng inyong mga magulang ay ang pagiging tapat sa inyong mga tungkulin bilang estudyante, maging mabuting anak, maging magalang, masunurin, at responsable. Yan ang ating dalangin palagi. Sa araw na ito, mga kaibigan, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 40. Dito ay isinalaysay kung paano dinala ni Maria at Jose ang kanilang anak sa templo upang ialay. At alam naman natin na si Simeon, na siyang maging instrumento sa pag-aalay sa batang Jesus, ay nagkaroon ng pananaw na magkaroon ng fulfillment, ang pangako ng Diyos na darating ang magdala ng kaligtasan at kapayapaan. At si Simeon, damang-daman niya ang kapangyarihan sa bata, at dahil doon nagpasalamat siya at nagpuri sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen the salvation which you prepared in sight of all the people, a light for revelation to the Gentiles, and the glory for your people, Israel." Siya mismo ay damang-daman niya. Kaya sabi niya, hayaan niyo ang inyong lingkod na lumisan, dahil nakita na ng aking mga sariling mata ang magdala ng kapayapaan at kaligtasan. Kaya nga sabi niya, napuno ng karunungan at ang biyaya ng Panginoon ay nasa Kanya. Siguro alam ko, mga kapatid, mga kaibigan, na sa likod din ng ating kahinaan, sa likod ng ating mga pagkukulang, tayo mismo ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon na ang ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya minsan ay hindi masusukat. In our daily encounter with others, and
with all our experiences in life, I believe in heart, by my heart, I believe in my heart, that we too experience and encounter the living presence of the Lord in our everyday experiences and struggles in life. Tayo rin mismo ay nakaranas at damang-dama natin na ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay narito. Gaya ni Simeon, tayo rin minsan sa likod ng ating kakulangan at panghihina, nakadama ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Sana maging masigasig pa tayo. Sana magkaroon tayo palagi ng panindigan na maging tapat sa ating tungkulin. Nagawa ng kabutihan, hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapadama ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Sa aming panindigan, kami mismo ay magpatotoo na ikaw ay narito, na ikaw ay buhay, na ikaw ay patuloy na gumagabay sa amin. Amen.